Ayan guys, nandito na kami sa simbahan. Ano na ngayon, mag 1 o'clock. So, inagahan na namin kasi last year, kala namin maaga pa kami. 1 o'clock. Eh, yung pala, Diyos ko, punong-puno na yung simbahan. Doon na kami sa, sa baba. Aircon pa din. Pero sisika na. So, ngayon nakahanda na may mga tent dyan. Tsaka punong-puno na rin dito. Daming mga upuan. So, ngayon pasok na tayo sa loob. Nagutom ako kasi hindi pa ako nag-lunch. Tapos busog na busog pa kasi ako kanina before kami umalis. Nasa church na kami. Tapos ngayon wala pa naman kasi 2:30 pa naman yung start ng mass. Kaya lumabas muna ako. Nandito ako sa sasakyan kasi nagbaon talaga ako. Yun purpose kasi mahaba ang ngayon, di ba? Good Friday. So sabi ko nagutom na ako. 1:40 na. So iniwan ko lang yung sandwich at saka noodles. Yan. So nag-egg sandwich ako, tapos itong noodles din. Nagbaon talaga kasi mamaya matapos itong service ngayon mga mga 5 na, so super gutom siya. Yan, nagbaon talaga ako. Only Jesus can save us. Kailangan lang natin ng personal relationship kang Jesus. Hindi importante ang religion. I'm sure mga kapatid, narinig nyo na ang linyang iyan sa ibang mga preachers, lalo na dito sa social media. Ang dami na nila ngayon. Yes po, tama na only Jesus can save us, at tama din na kailangan nating magkaroon ng personal relationship sa Kanya. Pero alam nyo ba mga kapatid, meron kayong napaka-importanting bagay na hindi nyo na-realize. Balikan po natin ang history ng Christianity. Alam naman natin na ang mga Protestant churches ngayon ay lumitaw lang noong 1500s, nagsimula kay Martin Luther. 1500s pataas ay Catholic Church ang original Christian religion sa buong mundo. Ipagpalagay nating nabuhay ka sa panahong iyon, halimbawa dito ka nabuhay sa year 1400s pa atras. Mga panahon kung saan wala pang Protestant churches. Sa mga panahong yan, kung naniniwala ka na only Jesus can save us, ang tanong, saang church po kayo magsisimba? Kasi ang mga nag-i-exist na religion sa panahong yan ay Islam, Buddhist, Hinduism at Christianity, which is the Catholic Church. Masasabi mo pa rin ba na hindi importante ang religion? Syempre, kailangan natin ng religion dahil sa Catholic Church natin nakilala ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi sapat ang personal relationship lang kung tinatanggihan natin ang simbahan na itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito pang tanong mga kapatid, after nating malaman sa panahon na ito na si Jesus Christ lamang ang ating tagapagligtas, wala nang iba, itatakwil mo na ba ang simbahan na mismong nagturo sa atin yan? Alam niyo po ba kung ano ang sabi ng Biblia?
Hebrews chapter 13 verse 17, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Ibig sabihin, hindi po optional ang pagsunod sa pamumuno ng simbahan dahil nakasulat mismo sa Biblia na we must submit to them dahil sila po ang mananagot ng ating mga kaluluwa. Nagtalaga po si Jesus ng tagapagbantay sa atin. 1 Timothy chapter 3 verse 15, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. Malinaw po sa nakasulat ang God's household o ang church ay ang foundation of truth. At nag-iisa lang po ang church na ito, ang church na katawan ni Kristo. Mga taga-Efeso chapter 4 verse 4 to 5, may iisang katawan at iisang espiritu tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Ibig sabihin, hindi po marami ang katawan ni Kristo, iisa lamang. At ang katawan ni Kristo ay hindi po magkakaibang aral dahil iisa lamang ang pananampalataya. At hindi rin maaari na magkakaiba ang simbahan pero pare-parehong tama dahil iisa lamang ang tunay na church, iisa lang ang foundation of truth. Kung hihiwalay kayo sa simbahan at gagawa kayo ng sarili nyong mga churches, masasabi nyo ba na ang ginawa nyong mga simbahan ay siya ng foundation of truth at ang original na church na mula kay Kristo ay hindi na siya ang pillar and foundation of truth? Masasabi nyo ba na pwede na kayong humiwalay sa church dahil nalaman nyo na si Jesus Christ lang ang tagapagligtas? Tandaan po natin mga kapatid na ang tunay na Kristo ay hindi hiwalay sa kanyang katawan. Ephesians chapter 1 verse 22 to 23, at ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at siya'y ginawang ulo ng lahat para sa iglesia na siyang kanyang katawan. Ibig sabihin, kung si Jesus Christ ang ulo, ang church naman ang kanyang katawan. Kaya kung hiwalay ka sa katawan, paano ka mananatili sa ulo? Malinaw din dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi magpalakasan tayo sa isa't isa. Hindi sinabi na okay lang kahit hindi ka na magsimba. Ang utos ay huwag pabayaan ang pagtitipon. Ibig sabihin, manatili sa church ni Kristo. Walang utos na gumawa kayo ng sarili ninyong mga simbahan.